Makalipas po yung 7 taon at bumigay na rin po yung baterya nitong ating motor kasi 2017 model pa po itong ating Honda Wave at ito po yung kanyang original na baterya. So pwede pa naman natin itong restore, tatry po natin, pero isa sa mga option po natin ay yung mamili na po tayo ng bago at palitan na po ito. Isa din sa option natin na pwede natin palit dito ay ito na mismo yung kaparehas nito na Yuasa din yung kanyang brand, kaso nga lang mahal at ito po ay nagkakahalaga ng 1,300. At may same lang din po na quality nito, tulad po ng Quantum, 1,000 din po yung price nyon. Yung GS, 1,000 din po yung price. So puro 1,000 po yung mga price ng mga ganitong klaseng branded na baterya. May second option din po tayo at pwede rin po tayo mag-try na gumamit ng mga mumurahing baterya, tulad po nitong Dura, yung mga pare ko. So nandito po ako upang testingin po lahat ng mga mumurahing baterya na to at makapaggawa po ng review. So hindi po tayo paid advertisement hindi po tayo binayaran ito or in-endorse itong baterya na to. Kumbaga personal kong experience to at personal ko din pong gustong i-share sa inyo. So ito po yung ating baterya sa Dura. Ito po ay binili po natin noong 2020 pa, February 23, 2020 po yan. So more than 4 years ko na po itong ginagamit at hindi ko po ini-expect na aabot po ng ganito katagal itong ating mumurahin na bateryang Dura. Po sa tumagal sa atin, ang isa pa po maganda rito ay wala po siyang leak. Ito napaka-importante po na hindi po siya magkaroon ng leak, dahil pag nagkaroon po ito ay pwede po mag-corrode yung mga nasa baba nito na bakal. So far wala naman po tayo na experience na leak dito kay Dura at kahit po itaob natin yan, wala po kong leak na naahawakan dito, dahil kung meron po sigurado sunog po yung aking kamay dahil acid po yung nasa loob nito. Kasi alam po natin kung paano po mapapahaba yung buhay nitong ating baterya. So dalawa lang po yan at lagi ko po ito sa inyo sinasabi. Number 1 po dyan, bawal na bawal po sa ating baterya yung malowbat po siya, lalo na po yung ma-empty bad, kasi dyan na po magsisimula yung sulfation o yung pag-asin po sa loob nito na siya naman po sisira ng ating baterya. Pangalawa po, bawal na bawal po sa ating baterya yung ma-overcharge, kasi dito na po magsisimula yung paglobo nito or bloated battery. At yan po yung ating ginagawa upang tumagal po itong ating baterya, at sinuwerte po tayo na tumagal po sa atin ng 4 na taon mahigit itong ating mumurahing baterya na si Dura. Siya nga pala, ito po ay nabili ko lamang sa halagang 500 pesos noong 2020. Pandemic pa po ito mga pare ko, at until now is nasa good condition pa rin po itong ating mumurahing baterya. Tingnan nyo mga pare ko yung kanyang performance. Ito po yung ating baterya na si Dura at mahigit 4 na taon na po natin itong ginagamit at nakakabit po dito sa ating motor. At kung makikita nyo, meron pa po siya nakatouch na mga ilaw-ilaw dito. Performance naman po nitong ating baterya na si Dura ay wala po tayong masabi. Hindi, very good pa rin po siya until now. Ito po kanyang voltahe na 12.5 at pag ni-start po natin itong ating motor, ang lakas pa rin po ng kanyang pitik. Naman nasira na nga po itong ating baterya na si Yuasa dito sa ating motor na si Honda Wave. Ang papalit naman po natin dito ay hindi na po Dura, kasi magtatry nga po tayo ng iba pang brand, ay itong si D-Way naman. Bili ko lang po dito kay D-Way ay 324 pesos. Di po ba napakamura? At ikukumpara ko naman po dito kay Yuasa na halagang 1,300, 4 na beses po yung presyo nito ni Yuasa dito kay D-Way, at 4 din po yung mabibili ko ng D-Way sa presyong Yuasa lamang. At kahit na po masira po to ng every 2 years, panalo pa rin po ako dahil aabot po to ng 8 taon, kasi 4 po yung mabibili ko sa presyo nito. So ano po ba mga pare ko, why not na itry po natin yung mumurahing baterya. Si D-Way na po yung nilagay natin baterya dito sa ating motor, at hindi naman po tayo magkakamali kung kailan po natin siya nilagay, kasi meron po siyang date dito na September 2024 po yung kanyang manufacturing date, at titingnan po natin kung kailan po siya tatagal, at malalaman po nyo po yan kasi gagawa po tayo ng another video na review para po dito kay D-Way battery. Yan po yung ating review para po dito sa ating maintenance free battery na si Dura, at para po sa akin is very good po siya, kasi kahit na po siya ay mumurahin ay tumagal naman po siya sa atin na same po ng mga branded na baterya. At kung meron po kayong iba pang experience dito sa Dura battery, bad man po yan or good, i-comment list down nyo lang po sa baba para din po makatulong sa mga nagnanais na gumamit ng Dura
maintenance free battery. Alala lang po, wala po tayong pinapanikan sa dalawang brand ng baterya na to Kung ano po yung gusto nyo bilhin ay bilhin nyo po. So kung mayroon po kayong budget ay do recommend na bilhin nyo po syempre yung branded na baterya. At kung wala naman po, ito na lang po ang inyong bilhin, yung mumurahin lamang. So importante po ay mayroon po tayong option sa bawat Pilipino na may kanya-kanyang budget sa pagbili ng baterya, yung may pera at syempre yung may mga tight budget. So ganito lang po yung ating video. Paalam sa inyo mga pare ko. Paalam.